Hello mga kababayan, kwentuhang OFW tayo. Okay, ngayon meron akong isang payo sa magiging OFW na kailangan meron tayo nito bago tayo mag-decide na mag-abroad. Number one is lakas ng loob. Yan. Kasi kung ikaw na mag-apply ng OFW, kailangan umpisa pa lang i-build mo na ang lakas ng loob. Kasi hindi mo alam kung ano yung makakasalamuha mo sa ibang bansa. Kung magkakaroon ka ba ng mabait o bad na amo. Diba? Kasi para tayong hindi natin alam kung ano yung magiging kahinatan natin pag tayo ang nag-abroad. At 12 years na ako nag-abroad. So, ina-apply ko lang yung mga natutunan ko na pwede kong ipayo sa mga magkapwa ko na gustong maging OFW. Yan. Lakas ng loob. Bakit kailangan natin magkaroon ng lakas ng loob? Unang-una, hindi natin kilala yung mga taong makikilala natin doon. Maliban sa mga kapwa natin Pilipino, miski na kapwa natin Pilipino yan, hindi natin sila kilala. Diba? Hindi natin alam kung sila ay magiging guide natin para sa ikabubuti natin o i-guide natin sa ikakasama natin. So, kailangan prepared ka. Yung lakas ng loob, andyan. Yan. Unang-una, lakas ng loob. Kasi sa ibang bansa, siguro, ang sasabihan ko sa inyo, yung focus muna ako sa yung mga maid, ganyan, mga nanny, mga caregiver, yan. Focus tayo doon. Kasi yan yung pinakamahirap na sitwasyon ng pagiging OFW. Kasi kailangan natin makisama sa tao. Makisama sa pamilya. Na hindi natin kilala. Diba? Unang-una, yung taglayin natin na pagiging mabait as Filipino attitude. Yung pagiging mabait, matyaga, at masunurin. Yan. At hiligit sa lahat, marunong tayong rumespeto. Yun ang importante. At kaya sinabi ko ang lakas ng loob. Kasi, ito, i-istorya ko sa inyo ng tawag na nito, brief lang. Kasi meron akong naging kasamahan sa isang bahay kasi ako'y nag-alaga lang ng bata. Tapos siya is dapat kapalit ko. Ganun. Ngayon, tinatry muna kung kaya niyang i-handle yung dalawang bata o hindi. Pero nandun ako. Kasi aalisan ko na nga yung boss ko na yun. So, nanguha sila ng dapat na kapalit ko. Nangyari yata yun yung off day ko. Yeah, off day ko. Siya yung humawak sa dalawang bata. Ngayon, hindi ko off day. Bali, siya ang sumundo ng bata. No? Nagkataon, siyempre yung bata, medyo naughty kasi bata pa. Siyempre, at saka bago siya, hindi basta-basta sumusunod yung bata agad-agad. Kasi, tinatry ng bata kung kaya kanyang manipulate o hindi. Kasi gano'n naman yung mga bata. Tinitesting yung kakayahan mo kung ikaw ba yung susunod o sila yung susunod. Ganon. Maano ang mga bata, matatalino yung mga yan. Hindi porket bata, isipin mo, bata naman to. Hindi. Magaling ang instinct nila, kung paano nila, kung ikaw marunong ka magpaikot, ang bata marunong din magpaikot. Ganun. No minsan, napagalitan siya kasi nga, imbis na mapasunod niya yung bata, siya yung napasunod ng bata. Ganun. Ayaw pang umuwi ng bata. Kailangan nang umuwi. Siyang sumunod dun sa bata. Na kinagalit ng amo. Nagkaroon sila ng, ang tawag nito, di pagkakaunawaan. Kasi, ang hinahanap ng amo, yung mapapasunod mo yung bata. Hindi ikaw yung susunod sa bata. Ganun kasi na yun ang bata 6 years old, so naisip na yan. Ngayon,
Ang problema yata nun is naipagdebate yung yung ang tawag na nito yung hinaya na parang hindi masama ang loob niya na napagalitan, masama ang loob niya dahil ganun, ang tawag ito yung hindi daw marunong makinig ng yung amo yan kung ano yung rules niya sa bahay, sundin mo. Hindi naman regarding ang sinabi ko nga sa kanya, bakit sasama ang loob mo ay ang sinasabihan ka lang naman dahil sa trabaho. Sabi ko, foul na kung minamata ka, minamaliit ka, sinaktan ka. Ang usapan is nagalitan ka dahil sa trabaho. Hindi niya matanggap yun. Parang ganun, may pride, may ano. Sabi ko, pag nag-abroad ka, hindi pwedeng ikaw yung sumunod, ikaw yung susundin ng amo. Natural, susunod ka sa amo. Sasabi mo sa nice way, pero hindi ibig sabihin yun na palaban ka o bago ka pa lang. Ang alam mo nung time na yun is ang kinakasama kasi ng loob ng amo, sinabi sa akin na hindi yung dapat napapalit sa akin is ayaw nang napapagalitan. Di ba? Hindi naman porket ang tanga nito, nag-abroad ka kasi graduate daw siya ng mataas na kurso. Sabi ko naman dito sa abroad wala yang kurso-kurso na yan kung hindi mo mag-start ka sa mababa, hindi pwedeng mataas ka kagad dahil iba naman ang nila dito. Kung gusto mo yung sundin yung kurso mo, mag-aaral ka pa. So, yung pride niya bilang isang, sabi ko, hindi ka pwedeng mag-abroad kung hindi ganyan, kung ayaw mo napapagalitan, gusto mo maging boss ka, hindi ka mag-boss, diba? Ang ano ko pa doon, yung lakas ng loob, pero hindi naman ibig sabihin na lakas ng loob, lumaban ka sa amo mo. Lumaban ka siguro ng salitaan, pero yung huwag mong dadabugan, huwag mong gano'n. Ang nasaktan doon yung pride niya. Lakas ng loob, kasi may mga naman tayo, kasama, that's experience ko rin, kasama ko sa bahay. Nagugutom na, hindi pa kumakain. Sabi ko sa kanya, andito ka sa kusina, bayaan mo sikmura mo magutom. Sabi ko, alam mo ang amo natin, hindi na yan mag-iisip kung kumain ba si Inday o hindi. Sabi ko, mas maraming problemang iniisip yan. Hindi kanila iisipin na siguro nagdamdam si Inday, siguro hindi pa kumain si Inday. Hindi na nila isipin yan. Nasa kusina ka, dumiskarte ka kung paano ka kakain. Kasi siya yung nagluluto, siya yung nagmamani sa kusina. Kasi may galit tayong Pilipino na pamarter effect ba? Para bang feeling mo self-pity ka dyan na akala mo pag naalaman ng amo mo maawa sa'yo. Naku, maraming iniisip ang amo natin na masigit, mas may problema silang mas malaki. Halimbawa, nagkatrabaho yan sa opisina, mas maraming iniisip yan. Hindi niya na nasa opisina siya, isipin niya pa si Inday kung kumain o hindi. Pag ikaw nasa kusina at kunwari may kasama ka na naglilinis, ikaw sa kusina, hindi ba diskarte na kayo kung paano kayo kakain? Huwag na ninyong gutumin ang sarili ninyo. Takasan lang ng loob yan. Hindi ka ba pwede, pag tinanong mo, asan yung ulam nito? Ay, gutom ko, di at kumain ako. Ganun lang naman. Ito na. May magagawa pa ba siya kung kinain mo na? Pagalitan ka ba niya? Alam ko may mga amo naman na yung nagagalit dahil kinakain pa. Ba't siya magagalit? Ano yun? Robot yung kinuha niya na hindi kumakain? Hindi, syempre sabihin mo, Mom, I'm hungry. I need to eat. I cannot work if I'm not going to eat. Just simple as that. Kaya kung ako sa inyo, lakasan ng loob, hindi naman porket nasubrahan ka naman ng lakas ng loob, sumagot ka sa amo mo, tapos
para kang untouchable na hindi ka pwedeng pagalitan. Sinasabi ko, okay lang pagalitan tayo sa trabaho natin. Huwag lang yung sasaktan ka, mamaliitin ka, ay foul na yun. Basta pagalitan ka, kung nakagawa ka ng hindi maganda sa trabaho, okay lang yun. Pero yung pagalitan ka, nasaktan ka, at medyo yung pagkatao mo, yayapakan, ay magsalita ka ng maayos. Hindi mo kailangan magdabog mo. Kasi minsan, mas strong yung nagsasalita ka ng maayos, na may direct to the point. Huwag kayong, pag magpag-usap kayo sa amin, direct to the point. Kasi yung mga yan, mas gusto nila yung mga taong direct to the point din kausap. Prangkahan. Hindi yan sila yung pwede yung sabi mong babasahin nila kung ano, eh si Inday siguro masama ang loob sa akin. Hindi na nila isipin yun. Hindi, marami silang mga bagay na dapat pang isipin, na unahin na isipin. Siguro may isip ka lang nila pag nakikita ka nila dyan. Pero pag nasa-eskwelahan yan, iniisip nila, inalagaan ba ng anak ko si Inday? Ganun. Hindi yung si Inday ba yung kumain? Hindi. Pinakain ba ni Inday ang anak ko? Yun ang iisipin nila. Pero yung kumain na si Inday, naku, gawa mo na parang swerte na lang. Yung amo yung iniisip nilang kumain na si Inday. Oh, hanggang dito muna. Sa sunod, mag-iisip na naman ako ng isang topic para sa mga kapwa ko OFW. Kasi, kailangan natin to para magkaroon kayo ng guide sa pagiging OFW. Kasi, may experience na ako dyan. And, okay naman. So, in-share ko lang sa inyo yung mga bagay-bagay na ginawa ko sa pagiging OFW. Nasa tingin ko is okay naman. Kasi hanggang ngayon, yung mga boss ko, mga previous boss ko, is naging kaibigan ko. Hanggang ngayon, nakikipag-communicate pa rin sila sa akin. Maski ko na sila boss. Okay? Okay, huwag niyong kalimutan. Subscribe to my channel. Yan, maraming salamat po. At sana tangkilikin ninyo ang aking Facebook at YouTube account. Maraming salamat po.